1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre. Gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo, syempre, dito sa channel ko. At syempre, sa lahat naman na makasolid na Mama Sam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, maluloka kayo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon at siguradong magtataas ang kilay ninyo sa mga chika pasabog natin today. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, ito nga, MGI All-Stars, another trans woman, ang kandidata mula naman sa bansang Lao. At ito ay naging finalist sa Miss International Queen. Ito nga ay, nako, ang sinasabi na nila ay mukhang Miss Gay na ang labanan dito sa MGI All-Star. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi 4 o 5 na yata or 10 ang magiging kandidata mula sa transgender. So, tama ba na inalaw daw ni Mr. Nawat ang mga trans na sumali dito sa MGI All-Stars? To be honest, ayun yung mechanic kasi ng game eh. Kumbaga parang allowed naman sila. So, mag-expect ka na may sasali at may sasali at may sasali, di ba? Ang nakakaloka lang, ang dami na nila, di ba? Parang magiging MGI all trans gay. Ganon. Pero syempre happy naman ako kasi syempre nabigyan nga ng opportunity yung mga kapatiran natin na mag-join dito sa pageant ng MGI All-Stars. Kahit medyo nakakaloka. Syempre parang ayan, nagsisalihan na sila. So, sino pa ba ang mga madadagdag, di ba? So, yon. Pero, laban lang. Tingnan natin kung bibigyan talaga ng spotlight ang mga trans women dito sa MGI All-Star. Kasi sa Miss Universe, inallowed nila. Pero, hindi naman nila pinanalo. Hindi nga nila pinapasok sa semifinals. May nakapasok ilan-ilan lang. Pero, ang totoo doon ay hindi naman nila focus doon sa mga trans women. Binibigyan lang nila ng chance na sumali, pero hanggang dun lang, di ba? So, let's see kung ano nga ba ang magiging eksena at ganap ng mga kandidato na transgender dito sa Miss MGI All-Star, di ba? So, nakakaloka. Anyway, so good luck. Pero kasi ako para sa akin, nalungkot ako para sa International Queen. Kasi parang sumasali sila doon, ginagawa nilang stepping stone, tapos after na magkaroon sila ng title, pangalan, so ayun. So masisalihan na sila. Ito na yung ginagawa nilang susi para, pwede ako dyan, pwede ako dito kasi dati akong ganito, di ba? Sana na lang, pinoprotektahan na lang nila yung name ng MGI, Miss International Queen. Na alam mo yun, nakakalungkot kasi halos lahat ng sumasali dito sa MGI All-Star from Miss International Queen. Alam ko wala namang problema do sa organization, pero parang sana yung mga queens na to, pinoprotektahan na lang nila yung kanilang pageant na pinanggalingan. Kasi di ba ang ang goal nga nila ay paniwalaan yung pageant nila. Tapos ngayon biglang sila mismo ang magsisalihan sa iba't ibang klase ng pageant. Nakakaloka yan. Di ba? Mga ambisyosa din itong mga to na wala sa lugar eh. Nakakawindang. Parang sige lang, go. Laban lang tayo doon. Di ba? Ako naman, okay lang naman sana. Pero kasi syempre kung hindi ka galing
galing doon sa ibang pageant na ganito. Kasi 'di ba parang queen ka eh, galing ka doon, title holder ka, tapos sasali ka dito. Okay lang yung mga semifinals, yung mga ano, 'di ba? Parang kawawa naman kasi yung Miss International Queen. Ayun lang yung akin ha. Pero syempre, irerespeto natin kung ano yung gusto ng mga to. Go, go, go at support lang. So, yon. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, pinag-uusapan, Thailand na kaya ang isa sa mga may tuturing mong power country sa pagdating sa beauty pageant. To be honest, obviously naman na nakikita na natin yung Thailand na talagang lumalaban na sila, nagkakaroon na sila talaga ng pwesto, nagta-title sila. Ito nga lang taon na to, di ba? Nakakuha sila ng 2 corona Miss World. Diyos ko, napakabigat ng corona ng Miss World. At saka, ito nga Miss Globe, na nakuha naman na ng Pilipinas ng paulit-ulit, di ba? Pero ang akin kasi, syempre, yung magkaroon sila ng spotlight, maganda yan. Nung manalo sila sa international pageant, katulad ng Miss World, maganda yan. Pero parang feeling ko, hindi mo pa siya talaga makonsider na powerhouse. Kasi nga, syempre yung mga powerhouse country, yung tipong paulit-ulit nang nananalo, yung paulit-ulit na sila talagang nagdodominan. So, dito sa Thailand, maganda na parang umaangat na sila bilang kontesera sa mundo ng pageantry, pero hindi ko pa talaga sila makonsider din na powerhouse. Pero nandoon ako sa part na parang in the future talagang makakamit na nila to. Dahil nandoon na sila sa momento na lumalaban na talaga sila. At in fairness naman sa kanila, talagang magagaling yung mga candidates nila na pinapadala. And let's see in the future, di ba? So, hindi ako magugulat kung mananalo silang Miss Universe atong taon na darating, di ba? So, yan. Dahil alam na ninyo, ayun talaga ang goal din nila, di ba? So, good luck sa Thailand at good luck sa mga beauty queens. And I hope na sana manalo na rin sila ng MGI, ng Miss Grand International, di ba? Kasi deserve din naman talaga nila na mag-title na dyan, di ba? So, yon. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, pinag-uusapan ang 2 kandidata natin na palaban ngayong taon na to sa international stage. At ito nga ay parehas Katrina. Siyempre, si Katrina na Binibining Pilipinas International at si Katrina para sa supranational. So, ano chika mo dito? Mag-dominant ba kaya sila? Yes, parang feeling ko yung beauty nila pasok talaga. At parang feeling ko lalaban. Malakas, nakikita ko na kaya ng mga to mag-top 5, kaya nilang makarating sa dulo ng competition. Pero yung title, ayun yung magiging exciting ako sa paghihintay sa mga eksena at ganap nila. Kasi nga, di ba, ayan pa lang, ngayon pa lang, nakikita mo na, mukhang malakas to, si Katrina Johnson. Ay, naku, mukhang malakas to si Katrina Ligado. So, aabangan mo yung magiging performance nila. And I hope sa paghihintay nila ng sobrang tagal, na prepared na nila ang sarili nila para mas mapaghandaan nila makuha ang corona ng international. So, ngayong taon na to, parang feeling ko, nararamdaman ko, magdodominant ang Pilipinas pagdating sa international stage. Kasi may malalakas tayong kandidata katulad ni Katrina Johnson at saka ni Katrina Ligado. At naniniwala ako na kaya nilang mag-title. So, abangan nyo yan. At nakaka-excite yan, di ba? So, yan. Kung yung last year, nag-third runner-up, nag-fourth runner-up tayo sa Miss International, ngayon ay parang feeling ko magka-title tayo. At ganun din sa supranational. So, mapapantayan at mahihigitan nila kung ano ang nagawa ng mga candidates natin nung nakaraan taon dito sa pageant na sinalihan ng mga kandidata natin. Di ba? So, good luck and wish all the best. Basta prepare lang. So, ako si Katrina Johnson, parang feeling ko pinaghahandaan niya talaga ng bonggang-bongga. Si Katrina Ligado, medyo worry ako sa kanya pagdating sa Q&A at saka sa performance, yung pasarela. But I wish na sana yung team niya at saka siya ay, alam mo yon, pinaghandaan na nila to. At
ayun, trust na lang talaga. Trust sa proseso na gagawin nila sa international stage. Di ba? So, yan. Nakakaloka na, nakaka-excite na, nakakakaba. Di ba? Kung iisipin mo. And good luck. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Miss Universe Philippines Luciana Laguna 2026 na si Ashley Victoria Sabiano Montenegro. Mag-uwi kaya siya ng corona ngayon dito sa Miss Universe Philippines? Last time na sumali siya sa Miss World Philippines, nakuha niya Miss Eco International. So ngayon, syempre hindi na siguro ibibigay sa kanya yan kasi nakapag-compete na siya. Or pwedeng mangyari na katulad ng mga nangyayari sa ibang beauty queen na nare-repeat again. Dahil bagong organization. Anyway, so ako para sa akin, maganda, matangkad, maputi, malinis, makinis, di ba? So why not? So depende na yan sa performance na ipapakita niya. For now, nakikita ko kasi ang dami naglalaban-laban. So she need to be careful sa mga galawan na ipapakita niya. She need to be careful sa mga execution na gagawin niya dito sa competition. But syempre, humingi siya siguro ng tip sa nanay niya kung ano yung dapat gawin para manalo. So ako, ganda ng dyan, tangkad, talino. Laban mo na lang talaga ang hinihintay namin at titignan natin. But ako naman sa dami ng corona na pwedeng i-appoint, di ba, baka isa doon ay makuha niya. Wish all the best syempre para sa laban syempre ni Ashley and good luck talaga sa magiging eksena ng mga kandidata dito, di ba? Hindi madali pero nandoon ako na parang sige lang laban lang, di ba? So yon, at naniniwala naman ako na kaya niya yan. At para naman sa sumunod natin, chika, Pampato ng Pampanga, nakikita mo bang malakas at makukuha ang corona ng Miss Universe Philippines? To be honest, ayoko na may underestimate yung kakayahan niya, no? So, ako, sa totoo lang, magiging honest ako, hindi pa ako nakukonvince na parang, wow, ang Pampanga ang kukuha ng corona. But nandoon ako na inaabangan ko kung ano ang magiging laro niya dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines. Tinitignan ko yung proseso niya. For now, talaga, hindi pa ako nakukonvince kahit nga sa mga pictures nakikita ko, hindi ko masabi na parang, wow, siya yung magiging Miss Universe Philippines. Hindi ko talaga ma-appreciate pa. Pero nandoon ako na willing naman ako na abangan ang kanyang magiging ganap. And I hope para sa kanya na talagang makasungkit siya ng corona or makuha niya ang corona ng Miss Universe Philippines. Why not? May tangkad, may talino, magaling. So, nandoon lang ako sa proseso na sana ay talagang maging magaling yung team niya. Team kasi, kailangan yung team mo clever din sa mo yun, pag-create ng mga gagamitin mo para sa laban mo, di ba? So, nasa team niya yan. So, ako naman parang kung nag-train siya at kung talagang nandoon na ginagawa na nila yung laban nila, di winner, di ba? So, let's see. Nandoon ako sa proseso na parang hinihintay ko. Gusto kong makakuha siya ng corona. Gusto ko manalo siya na kahit anong corona na pwedeng i-offer dyan. Kasi sayang, maganda at matangkad naman ang Pambato ng Pampanga. But wish all the best for her. Laban Pampanga, kaya ninyo yan. So, yan. Ay nako, natutuwa naman ako kasi may mga kandidata tayo na malay ninyo, di ba? Siya ang makakuha ng corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. At good luck. And then, para naman sa sumunod na chika, bagong format ng Miss Universe Philippines, saan ayon ka ba, Mama Sam? To be honest, marami na ako naririnig, ay nako, botohan to, pera-pera talaga. Dati naman na yan. Kumbaga parang kasi isa yan sa mga mechanic ng competition na talagang kailangan nating tanggapin. Na ang pageant ngayon, include na talaga yung business. At yung business na to ay yung mga mechanic na botohan, kung ano-anong mga laro para alam mo yon, masuportahan. Siyempre marami din namang gastusin ng organization at nagbibigay din sila ng mga papremyo at kung ano-ano pa. Pero siyempre sana naman nila kukunin yun kundi doon din sa tao, di ba? Na alam mo yun, sa mga ganitong laro. At naniniwala naman ako na kasama yan sa part ng business ngayon sa competition at hindi na ako nagugulat dyan. So ngayon, nasa sayo na lang yan kung susuporta ka, boboto ka,
At kung gusto mo manalo yung kandidata mo, syempre, susuportahan mo ng 100%. So, just keep going. Bakit ba tayo natatakot? Hindi naman tayo pinupuwersa. O, di ba? Hindi naman nila tayo pinipilit. Kung gusto mong bumoto ka. Kung ayaw mo, okay lang. Di ba? So, basta nandoon magtiwala sa kandidata ninyo kung ano ang proseso na gagawin niya sa kompetisyon. Ako, kahit ano naman ang gawin nila dyan na new format, ganito yung gusto namin mangyari, go, organization ninyo yan. At wala naman akong karapatan na kontrahin kayo. Just, let's see. Bigyan muna natin sila ng chance na ipakita sa atin yung kung ano ang proseso nila sa pagkuha ng bagong Miss Universe Philippines. And I wish all the best na sana ang mananalo dito ay maging fair sa lahat. Diba? So, yan. And good luck. Ako, I'm so excited. Excited ako sa magiging laban ng mga candidates, sa 51 candidates. Kasi maraming magaganda, maraming magagaling. At tingnan natin kung oobra nga ba yung mga kandidata na to para sa corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, good luck, di ba? At para naman sa sumunod na chika, eto nga, pinag-uusapan ng lahat. Siyempre, kung ang Miss World ay nagpanalo na hindi mo inaasahan, na kandidata at quality. So, ngayong taon kaya dito sa Miss Universe Philippines, katulad ng Miss World, Philippines ay magpanalo din kaya sila ng kandidata na hindi mo inaasahan. Maaaring mangyari yan. Actually, sa totoo lang, kung mananalo nga sila Union, kinukonsider ko kasing bagong candidates. Kasi hindi naman siya naging kandidata pa sa Pilipinas. Never. Pero naging kandidata siya sa ibang bansa. Kumbaga may experience, malalim. So, nakilala natin siya na naging pambato ng Miss USA sa Miss Earth. At ngayon, na nandito siya sa Miss Universe Philippines, I consider her newbies. Hindi ko siya kino-consider na returning candidate kasi hindi naman siya returning candidate. Crossover. Yan. Pero kasi hindi naman siya nag-compete pa. Kumbaga fresh. Pero yung nakikita mo sa kanya ay talaga namang complete package. Katulad din ni Asia. Kung si Asia ay malakas ang laban sa Miss World, kung ipapadala natin etong syempre si La Union, si Bea, ay nako, panalo ang Pilipinas. So yun, so sobrang strong na magiging candidates. Pero kung may nakikita pa sila na mas hihigit pa kay Bea at parang feeling nila ito yung dapat na ipanalo bilang Miss Universe Philippines, go. So, okay. Pero syempre, manghihinayang ako. Sabi ko nga, pag pinakawalan pa to ng Miss Universe Philippines, ewan ko na lang sa inyo. Pero, tingnan natin. Kasi marami din naman mga kandidata na sinasabi ninyo kung ganda din naman ang pag-uusapan, ang dami nila. Tapos, kung execution, I think lahat naman sila nakakapag-execute. And then, depende na lang yan sa magiging laro talaga ng bawat candidates. But I go for La Union na parang nakikita ko na complete package talaga sa competition na to, and then nakikita ko na parang kaya niya na maibalik ang corona sa Pilipinas, di ba? So ayun nga yung sinasabi ng lahat siya na kaya ang susunod na Miss Universe Philippines will be history repeat Philippines eyes another Miss Universe crown. Parang hindi imposible na mangyari yon. Hindi imposible dahil yung quality na meron siya ay talagang masasabi mo. Ang dami na natin isinali na from Philippine community sa iba't ibang bansa, di ba? Pero eto talaga masasabi mo ay kalidad na kandidata, marunong maglaro, may body, beauty, and brain, and talino. Impressive ang ipinapakita niya sa atin at good luck sa atin lahat. Kung ano nga ba ang mangyayari dito sa laban ng Miss Universe Philippines at kung siya nga ba ang makakakuha ng corona ng Miss Universe Philippines, hamon to sa kanya, di ba? So yon, so kayo guys, ano guys ang masasabi niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.